Inabangan niya. At yung babaeng ito, pag nag-igip ng tubig, hindi sumasabay sa kababaihan kasi noong unang panahon ng taga-igip, babae. Talagang ang babae pala'y malalakas. Yes. Sa tabi natin, malakas ka, ha? Madunong kasi ang babae na palakasin ang katawan. Amen. Ano lang naman, paglipas ng panahon, maraming babaeng maarte. No? Yes. Basta pag may menstruation, hindi na gumagalaw. Hindi kasi yan naturuan ng mga nanay, ng mga lola, paano maging malakas. Pero yung mga ninuno natin malalakas. Yes. Naabutan ko po ang generation na malakas. Ang mami ko po, nasa langit na siya, malakas po ang mami ko. Kaya nailipat niya sa akin yung ganong buhay na walang arte yun. Palaging malakas yun. Kasi kumakain yun ng pampalakas. Ang guwaybano nun, pinuulam niya. Amen? Pag pagod siya, mag-nap lang yun ng 7 minutes, buhay na siya. Kaya nakopya ko sa kanyang marami kong style para lumakas ako. Kaya si Bishop nagtataka sa akin, alam mo, Ju, hindi kita nakita na may period kang nanghina. Kasi sabi niya, may mga nakikita ko na kaya wala sa trabaho, may mga menstruations sila. Pero ikaw, hindi ko nakita. Nakopya ko yan sa nanay ko. Amen. At gano'n din si Mary Joy ngayon. Malakas siya palagi. Pero dahil may kaklase siya, pag may menstruation, I have pain. Kaya sabi niya, Mami, may pain. Kinokopya-kopya kay feeling daw, may pain din. So, ang nag-influence sa mga classmates niya, na pwede kang palaging malakas kung kakain ka lang ng tama. Amen! Totoo po ang babae, sabi sa Proverbs 31, malakas siya. Amen. Siya pang unang bumabangon, siya pang huling natutulog, pero malakas siya. Amen. Kasi madunong siya. Amen. High five sa katabi natin. O, high five, high five, high five tayo. Amen, amen, amen. Amen. Kaya mga kapatid, ang pinakamagagaling kumain itong mga babae dito. Kaya pag magaling kumain, natutuwa ko dyan kasi malakas siya. Wag lang yung pagkain na masasama. Amen? So ngayon, ang igib ng babae ito, bukod tanging siya lang, alas 12, katanghaliang tapat, hindi siya sumasabay sa iba. Alam ni Lord John, nahihiya siya kasi siya ang talk of the town. Ilang mister doon ng mga nag-iigib ang nakuha na niya. So sasabay ka ba sa makasabunutan ka naman yun. So hindi siya sasabay doon. Pero pala yung babae ito na nag-iisa siya, ripe na for harvest. Amen. Kaya yung mga nagtatago-tago minsan, mga ripe for harvest yan. Amen. Amen. Sa tabi natin, idiwaw. Idiwaw. So, alam mo ang nangyari, siya ay na-harvest ni Lord. Ang ganda ng pag-present ni Lord sa kanya ng buhay na pag-asa at yung babaeng ito na hindi nilagyan ng pangalan sa Bible kung anong pangalan niya. Instead na mag-igib, iniwan niya yung pang-igib niya. Pinuntahan niyo yung pinuntahan ng 12 disciples at sabi niya, mga kababayan ko, nandirito ako. Maaring namamangha kayo dahil tinatakasan ko kayo. Pero nandito ako ngayon dahil nagkaroon ako ng buhay na maligaya. Natagpuan ko na na maaaring siya na ang Mesaya. Gusto niyo makita dahil natagpuan ko siya. At dahil ang babaeng ito ay masamang-masama, ang taga-town, almost all of them, they went to where Jesus was. And in John 4, these people na nadala ng babaeng ito, ang lakas ng testimony niya kasi masama siya talaga. Mga kapatid, in minutes, walang hours, naging matinding world missionary siya. Amen? Dala niya kay Lord ang halos buong taon at nakinig sila kay Lord for 2 days. Pero yung 12, nung pagbalik nila, ang dala nilang tinapay para kainin. Na ilang taon na silang kasama ni Lord. Kaya yun dinugtong ni Lord. Do you not say, kasi prinitya niya yung 12, ito yung sabi niya, there are yet 4 months. Then comes the harvest. Sabi niya, look, then you lift up your eyes. Sabi niya sa 12, see that the fields are white for harvest. Na itong babae na ito, hindi na lang dinidale. Right for harvest, nadala niya ang buong halos taon sa kanya, kay Lord Jesus. Kasi ripe na for harvest. Amen.
to be like Jesus. Kaya ito po ang background nitong John 4. Kaya mapatid, sinong naniniwala kung ito ay higit 2,000 nang nakakaraan right ng harvest, ano kaya ngayon? Masigit na right? Amen. Masigit na marami? Amen. Yes, mga kapatid, higit plenty ang daming for harvest. Ibig sabihin, countless ang souls na ready na at nagantay lang na may magbibigay ng mensahe ng kaligtasan. Amen? Amen. So maraming lugar sa buong mundo, ang mga tao ay bukas na at uhaw na sila sa spiritual truth. Kaya na may mga bansa na yun, hindi na nila mapigilan ng tao. Kahit bawal sa kanilang gospel, ang mga tao bumabalik na kay Kristo. Amen. Sa Iran, isang bansang bawal ang gospel kasi bansang radikal na Muslim, ang daming believers of Jesus. Amen. Ang dami na mga kapatid, ang dami sa Hong Kong pala, ang dami-dami na. Dami nating mga kababayan na hanap lang ni Lord ang laborer. Sa katabi natin, hello laborer. Hello, laborer. Tayo yung mga harvester. Amen? So, in-encourage tayo mga kapatid to broaden our vision and recognize the opportunities around us. Mahalaga na maintindihan natin na ang Diyos natin, sinasabi niya na mga kapatid, nagawa niya na yung work niya. Mga kapatid, ini-stir up niya ng puso ng tao. Ginagawa na ni Lord yan. Amen? Amen. Ang ating part na lang, maging attentive tayo sa divine appointments. Yes. At sa katabi natin, hanapin natin Hanapin natin ang mga divine appointments. Yun yung talagang tao na ito, harvestin na talaga. Kaya nung nag-start ang church sa Hong Kong, si Bishop ay nasikaso niya yung papeles para sa registration ng church. Kaya ito po ay registered sa Hong Kong government. So mga kapatid, amantalang siya ay nandun, inasikaso niya mga paperworks. Ako naman ay nandun sa field araw-araw. Nananalangin ako kay Lord kung sino ang mga divine appointments. And you know what? Yung mga unang na-harvest ng church, mga pastora na sila sa Philippines. High five sa kapatid. God is good. And all the time, sila na na-harvest, ang dami nilang harvest. Harvest sila ng harvest, ang daming harvest. Kaya mga kapatid, ang word ni Lord, maaasahan, talagang tutuparin yan. Ang kailangan lang dito, magkaroon ka ng tamang vision. Amen. Tamang paningin. Amen? Kaya mga kapatid, dahil ang harvest ay plentiful, the need for laborers. Amen? Mahalaga na maintindihan natin na ang kulang lang ay ang mga harvester, maggagawa. Amen? Ano sabi ng 1 Corinthians? Nandyan ba ba din? Chapter 3 verse 9, nandyan ba? Ano nakalagay po? For we are God's fellow workers, you are God's field, God's building. Sapagkat kami mga kasamang manggagawa ng Diyos. Sino mga kasamang manggagawa ni Lord? Amen. Kayo yung larangan ng Diyos, gusali ng Diyos. Tayo mga buildings ni Lord. Tayo ang kanyang mga fellow workers. Hallelujah. So while the harvest is plentiful, ang gustong ipanam ni Lord sa atin na ang laborers, yun ang kailangang dumami. Amen. Dapat ang lahat na nandito ngayon clear na siya ay worker ni Lord. Amen? So ang lack of laborers can lead to missed opportunities for evangelism and discipleship. Kaya mga kapatid, pag kulang worker, mga kapatid, at hindi nag-respond yung worker, walang magiging disipulo si Lord. Amen? Walang masisave. Pero salamat kay Lord, bless tayo ni Lord, marami nag-pray sa atin. We are now. This church is open every day. Amen. Hindi na lang ako ang worker. Araw-araw may kasama akong mga laborers. Amen. Araw-araw ang church natin open. Amen? I believe, ang dami nag-pray para sa amin ni Bishop. Na kahit wala siya, busy din siya bilang manggagawa ni Lord sa buong mundo. Amen? Amen? Akong iniwanan niya, nagresulta. Kasi mga kapatid, kailangan ng worker. Kailangan na merong mag-harvest. Kailangan merong magdi-disciple. Kailangan merong mag-share ng good news. Amen. Amen? At napansin ko sa church, to God be the glory, ang daming mga marunong nang mag-discuss ng connect meetings. Amen. Nasaan na kayo, sister, ikaw opening prayer, marunong na kayo. Amen.
Sabi nung isa, Nay, sister, wag muna ako sa opening prayer. Sa food muna ako magpe-pray. Amen? Amen. O ikaw, mag-pray sa opening prayer sa connect natin. Opo, tinitrain ka na worker. Sa harvest ni Lord. Amen? Amen. Pagkatapos ng lesson, ay papasok yung mga problema. Sino willing mag-pray sa problema ni sister? Ganon. Amen? Ako po, kasi hawig ko ang problema niya, mag-pray tayo. So, training sa kanya. Kahit maiksi, hindi kailangan pahabaan, hindi naman vigil yun. Amen? Amen. Amen, amen? Amen. Tapos, i-wrap up ng coordinator ng naka-assign sa atin. Tapos, hindi rin mahaba yun. Hindi pahabaan yan. Amen. Kung ano ang need lang, yun ang dapat ipag-pray. Amen. At ang bawat isa ay maging handa. Kaya, pag nasanay ka na sa prayer, doon ka naman magagamit ni Lord sa lahat ng kababayan na nag-antay ng alaga. Ba't malungkot ka, day? Bisaya man, no? Masulumpon, malagay ka. So, ikaw ka, hindi masulumpon, wala na kukuy kwarta. O, diba? Amen? O na, gusto mo mag-ampo ta, mag-pray ta. Daghan na nag-ampo sa akin, dami na nag-pray, wala pag-ampo ko'y kwarta. Amen? Amen? Pero ikaw yung worker na na-train ni Lord, na pag nag-pray ka, you believe in God. Amen. Kasi may ganyan, no? Sabi ko, anak, ba't ka umiiyak? Kasi, Nay, pinapawi ako ni amo ko sa bakasyon sa December. Anong iniiyakan mo doon, uwi ka? Ayoko umuwi. Bakit? Kasi yung mister ko, bumalik na sa akin, ayoko siya. Yung iba nagpipray na yung mister bumalik siya, ayaw niya. Kasi gumagano kasi dyan siya nakapo. Amen? Sabi ko, anak, may nagpray para sa'yo na ma-restore ang relasyon mo. At na-answer ka na. Na-answer na sila. Ikaw naman yung umaayaw. Ganito. Yung parating walang kwarta. Amen? Amen. Nasabi niya, dami na nag-pray sa akin, di naman ako na-answer. Pero dahil nagpasanay ka kay Lord ng puro milagro, yung prayer mo pwedeng pakinggan nila. Doon po nag-start ang church na to na nakaharvest tayo ng marami. Yung tinatakasan kami, dahil ayaw umaten, at isang araw natagpuan namin, wala siya magawa, huli na siya.